Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Pabirong nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Bagong Bayani Awarding Ceremony sa Malacanang kahapon na magkakaroon ng cabinet shake-up o revamp ng mga miyembro ng gabinete. Bagaman pabiro ay tila nagpahiwatig ang Pangulo ng reshuffle ng cabinet members. Lumakas ang posibilidad na ito lalo na't sa nakalipas na mga araw nagkaroon na ng pagbabago sa komposisyon ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Noong Lunes, November 17, inanunsyo ang pagbibitiw sa pwesto ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Of course, our First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities that so she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Hataw Balita ngayon! Ipinanawagan ng Makabayan Black ang agarang investigasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at cabinet members ng administrasyon na dinadawit sa kickback scheme sa government infrastructure projects. Kinukundina ng Makabayan Black lawmakers ang anilay tila mabilisang pag-abswelto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng kickback scheme sa government infrastructure projects at maanumalyang insertions sa national budget. Ito ay kasunod ng mga isiniwalat ng nagbitiw na kongresistang si Saldico, dating House Appropriation Panel Chairperson, na nagpahayag na inutusan umano siya ni PBBM na isingit ang nasa 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget sa pamamagitan ni na dating Budget Secretary Amena Pangandaman at dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Gayun din, ng huling revelasyon ng dating Public Works and Highways Undersecretary na si Roberto Bernardo na siya mismo ang nag-deliver ng bilyong pisong halaga ng kickbacks sa ilang palace officials. Kailangang harapin kaagad with urgency ang mga napakabigat na pahayag na ito ng mga susing tao na nagtuturo na mismo diretso sa presidente. No? Otherwise, kung hindi gagawin ito, cover up na ang mangyayari. Napakaseryoso ng aligasyon na billion peso corruption racket na umano'y umiikot sa puso mismo ng Malacanang. Ayan, kaya ang matagal na nating panawagan na dapat walang exempted sa investigation mula Malacanang, mula kung sa tuktok, ay dapat talagang maituloy na. Hataw Balita ngayon! Pinangunahan naman ng Presidential Son, House Majority Leader, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang paglagda sa Manifesto of Support na tinatawag na Northern Luzon Alliance para kay Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boje D. III. Inilabas ng Manifesto of Support sa gitna ng ugong ng palitan ng liderato sa Kamara. Nakasaad din dito ang panawagan sa lahat ng House members at sektor na makiisa sa pagpapatatag sa Kamara bilang isang institusyon. Gayun din ang pangangalaga sa democratic processes sa pamamagitan ng pagpapatibay sa pamumuno ng Speaker D. III. Hataw Balita ngayon! Mahigpit na minomonitor ng National Security Council o NSC ang mga usapin kaugnay ng umano'y destabilisasyon sa pamahalaan. Kasunod dito ng iba't ibang pangyayari sa bansa gaya ng sunod-sunod na kilos protesta na nag-ugat sa maanumalyang flood control projects at mga awayan sa politika. Ayon kay Assistant Director General Cornelio Valencia, tagapagsalita ng NSC, patuloy nilang binabantayan ang mga pangyayaring ito. Ngunit wala pa naman aniyang dapat ipag-alala pagdating sa seguridad ng bansa. Aniya ang mga ugong ng destabilisasyon na nag-uugat sa interes politikal ay unti-unti nang humuhupa.
Well, yung nangyayari na ganyan is we know naman na it is more of the political interest, di ba? So we have seen that it has died down. So we continue to monitor naman in NSA. It is always a concern, but we've seen things are improving. Hataw Balita ngayon. Hindi pa rin lusot sa kaso si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kabila ng posibilidad na ito'y maging state witness ayon sa Office of the Ombudsman. Sa ngayon, pinag-aaralan na umano ng Department of Justice ang posibilidad na maging state witness si Bernardo. Ayon ito kay Ombudsman Crispin Remulla, matapos makausap ang mga prosecutor mula sa Department of Justice tungkol sa estado ni Bernardo bilang testigo sa flood control scandal, katulad ng issue ng kickback na kinukubra umano ng mga high-ranking public official. Hindi naman nagbigay ng detalye ang Department of Justice ukol sa state witness application, lalo na at batay sa batas, hindi ito pwedeng isa publiko. Pero ang understanding, pag mayroong ibang kaso i-file sa kanya na hindi kasama sa kanyang pinagtestiguhan, pwede pa rin siyang kasuhan. Kasi nga, only yung saklaw lang ng kasong kanyang pinagtestiguhan na involved din siya. Kaya nga state witness, he's one of the persons who committed the crime. Wala po. Sa state witness? Wala po. Wala po. Up until the time na ma-determine natin, blanket immunity is something that's still... we cannot declare for certain definitively na may blanket immunity. Right now, wala pong may blanket immunity. Hataw Balita ngayon. Ikinutuwa ng Department of Justice o DOJ ang naging desisyon ng hukuman kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na ipanalo ng kanilang prosecutors ang unang kaso kaugnay ng Pogo sa bansa na nagbigay hustisya sa mga biktima. Bagaman maaari pang umapila ang mga nahatulan. Hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo at multang 2 million pesos bawat isa si Guo at 7 kasamang akusado. Napatunayan din silang guilty sa qualified trafficking in persons. Ayon kay Deputy State Prosecutor Olivia La Rosa Tordevillas, ang mga nahatulan ay principal o pangunahing sangkot sa pag-organisa ng human trafficking sa pamamagitan ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bayan ng Bamban. Nagpasalamat naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa hatol ng hukuman. The judgment is immediately executory. So, ibig sabihin, to answer your question, there is still a right to appeal, of course, from the RTC to the Court of Appeals. Kung desisyon na to, napakalaking panalo to sa ating bansa, lalo na sa dako ng human trafficking. Pero pinag-usapan nga namin, connected din niya sa confidence sa ating justice system. Finally, after more than 1 year, napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. So, decision? Convicted po si Alice and yung pong other 7 accused. It is not just a victory for the government, but a victory for the victims, for the community, and pati na rin sa ibang bansa. Makikita natin kasi ibang biktima ay may mga foreigners. Hataw Balita ngayon. Tagumpay na maituturing ng ilang mga senador ang ibinabang hatol ng korte laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at sa iba pa nitong kapwa-akusado kaugnay ng kasong qualified human trafficking na isinampa laban sa mga ito dahil sa nadiskubring POGO operation sa kanilang bayan. Para sa ilang mambabatas, nakamit ang hustisya ng mga tunay na biktima ng mga pang-aabuso at iba pang kriminalidad na idinulot ng POGO. Binigyan diin ni Senator Riza Hontiveros na hindi na sila makakaulit gayon matapos ang hatol na guilty sa ilang kaso laban kay Guo alias Guwaping. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, big win ito para sa mga Pilipino. Gayun din sa mga foreign national na biktima ng iba't ibang kriminal na aktibidad sa ilalim ng operasyon ng POGO. Ayon naman kay Senator Bam Aquino, maganda na naging mabilis ang paggamit ng hustisya sa kaso laban kay Guo.
Hiling nito na gayon din sana kabilis ang pagbibigay ng katarungan sa iba pang mga issue, pangunahin na sa mga katiwalian sa pamahalaan. This Senate investigation delivered unprecedented results. It helped secure a presidential executive order banning pogos, provided evidence towards a guilty verdict, sending a criminal to prison for life, and contributed in the passage of the anti-pogo law of 2025. I am proud to consider it one of the most consequential Senate inquiries of my life's work so far. At inaasahan natin na hindi na gagaya yung ibang mga sindikato kung ganito kabilis yung hustisya pagdating dito sa issue ng mga pogo. Sana lang kung gaano kabilis ito, ganoon din kabilis ma-resolve yung mga issues natin pagdating sa flood control. Yan ang hinahanap ng tao. Hataw Balita ngayon! Isinumite na ng Department of Agriculture ang report ng missing project o Ghost Farm to Market Road sa Office of the President. Ayon sa ahensya, tinatayang nasa 52 million pesos ang halaga ng proyekto na nawawala at hindi natapos. Sa inilabas na latest report ng Department of Agriculture, 8 proyekto ng Farm to Market Road sa Davao Occidental ang nahati sa 2. Ang naunang 4 ay reported as completed subalit walang natapos o kahit anong nagawa sa proyekto. Habang ang natitira pang 4 na missing projects o ghost projects ay namomonitor naman na tila umano'y binabalak pang habulin at tapusin as of October 2025. Inaasahan ng ahensya na matatapos ang kabuuang audit sa unang quarter ng darating na taon. Missing siya but as of October 2025 may gumagalaw. Ibig sabihin may nagtatrabaho. When in fact these projects were funded 2021-2023 where the budget has already lapsed. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inihayag ng Bureau of Customs ang ilang mekanismo para malabanan ng car smuggling, gaya na lamang ng nangyari sa mga sasakyan ng pamilya Diskaya at ilan pang nahuhuli ng Land Transportation Office na naipasok sa bansa ng walang kaukulang dokumento. May mga nawala umanong proseso na naging daan para maipasok sa bansa ang isang smuggled item gaya na lamang ng mga luxury vehicle. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, isa sa mga mahalagang proseso na hindi nasunod sa pagpasok ng mga sasakyang pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ay ang Authority to Release Imported Goods o ATRIG. Dahil dito, tiniyak ni Nepomuceno na mas paigtingin na ang koordinasyon na gagawin ng Bureau of Customs sa Bureau of Internal Revenue, BIR, upang mas maigpit na labanan ng smuggling. Bukod sa BIR, makikipag-ugnayan din ang BOC sa Land Transportation Office o LTO para sa kaukulang papeles ng mga mamahaling sasakyan. Ang nangyari dito sa mga sasakyan na ito, walang ATRIG, pinayagang maproseso, pinayagang mabayaran, mali yung pagbabayad at pinayagang ma-release. Mali yun. Kaya kagad-kagad ipinagbawal ko na kapag walang ATRIG, bawal yang maproseso, lalo na bawal yang makalabas. Di ba? So isa yon, magandang mekanismo yon. Hataw Balita ngayon! Naibenta na kahapon ng Bureau of Customs ang 3 mula sa 7 luxury vehicles na pagmamay-ari ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Nakakolekta ang BOC ng nasa mahigit 38.2 million pesos mula sa mga isinubastang sasakyan. Naibenta ang Mercedes-Benz G500 Brabus, Mercedes-Benz G63 AMG at Lincoln Navigator L. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang at BOC na mapupunta ang pera para sa kapakinabangan ng mamamayan. Sa atin, ang mahalaga, mabenta to ng tama sa minimum price or mas mahal, makabawi tayo. Tama si Secretary Vince, kumpara sa bilyon-bilyon na wala sa atin, maaaring tingnan ng iba ng mga nagkikriticize sa ating ginagawa na maliit lang naman yan, barya lang yan. Tama naman yon. Subalit ang maganda na nakakabawi tayo unti-unti. Hindi lang dapat makulong yung mga kailangang managot dito sa pagnanakaw ng pera nating lahat. Pero kailangan din maibalik yung pera ng mga kababayan natin. And this is the beginning. Ito na yung umpisa. Gagamitin po ito para sa taong bayan, lalo na ngayon na ayaw po ng Pangulo ng korupsyon.
So makakasiguro po tayo sa pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. na mga pondong ito ay dapat magamit sa tama. Hataw Balita ngayon! Target ngayon ng Commission on Elections, katuwang ang Department of Foreign Affairs na mapataas pa ang bilang ng mga botanteng Pilipino sa ibang bansa. Sa 10 milyong Pilipino na nasa ibang bansa, 12% o nasa 1.2 million lang ang rehistradong botante base sa record ng Commission on Elections nitong nakaraang 2025 midterm elections. At ayon sa komisyon, maaari pang mabawasan ang nasabing bilang kapag naglinis sila ng listahan at naalis ang mga inactive voters o yung hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. Kaya ayon kay COMELEC Director for Attorney Ivan Guio Nanga, nag-iisip na ang komisyon ng paraan upang mas mailapit sa mga Pinoy abroad ang pagboto at pagpaparehistro. Isa na rito niya ang pagsabay sa pag-renew ng pasaporte ng mga overseas Pinoy sa mga susunod na taon. Yung target natin sa COMELEC is around 1.5 million dapat by 2028 elections. Kahit 1.5 million, isipin niyo pa rin, it's just 10% of the total number of Filipinos abroad. But of course, yung total number na to also counts minors and yung mga ibang hindi na rin qualified to vote. But still, it's a long way to go and a huge opportunity for us to increase our voter base. Hataw Balita ngayon! Inaasahang bababa na ang presyo ng sibuyas sa susunod na linggo ayon sa Department of Agriculture o DA, bunsod ng tuloy-tuloy na isinasagawang importasyon ngayon ng sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary, Assistant Secretary and Spokesperson Arnel de Mesa, 60,000 metric tons ng imported na pulang sibuyas ang inaasahang darating sa bansa hanggang Disyembre. Aminado ang ahensya na manipis na ang stock ng lokal na sibuyas, kaya naman nakakaranas ng sobrang pagtaas sa presyo nito. Base sa pinakahuling monitoring ng DA, naglalaro sa 200 pesos hanggang 350 per kilo ang presyo ng sibuyas sa iba't ibang palengke sa Metro Manila. Nag-utos na naman secretary na magparating. So ina-expect natin siguro in next week magsisimula na bumaba yung presyo ng sibuyas. Pag nagdatingan yung karamihan ng mga imported red onions. Yes, good morning Bert, Ani at sa ating mga kasambahay. Tumataas ang tensyon sa pagitan ng Italy, Germany at Ukraine habang nahaharap sa extradition ang pangunahing suspect sa pagpapasabog sa Nord Stream gas pipeline sa Germany. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Pumayag ang Italy na i-extradite ang isang suspect na tumulong sa pagpapasabog ng Nord Stream gas pipeline sa Germany. Kinilala ang suspect na si Serhiy Kuznetsov, isang dating military officer ng Ukraine. Haharapin ng suspect sa Berlin ang mga kasong isinampa laban sa kanya dahil sa umunoy pangunguna sa isang grupo na nagtanim ng pampasabog noong 2022. Iginiit naman ng kanyang abogado na ginagamit lang si Kuznetsov bilang scapegoat at sinabing hindi siya dinipensahan ng Ukraine o nilinaw ang kanyang papel sa military noong panahong iyon. Naaresto rin ang ikalawang Ukrainian suspect sa Poland pero hindi ito i-extradite. Ito ay dahil sinabi ng hukom na ang naturang pag-atake ay isa lamang self-defense laban sa Russia. Sensitibo ang naturang kaso dahil marami sa mga Ukrainians ang naniniwala na isang strike laban sa Russia ang pagpapasabog sa pipeline habang isinusulong ng Germany ang investigasyon dito. Ang Germany ang nangunguna sa investigasyon sa insidente dahil isa ang bansa sa nagmamay-ari sa nasirang pipeline. Kaya ang arrest warrant ay galing sa Berlin kahit na ang suspect ay nahuli sa Italy. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Kasalukuyang nasa United Arab Emirates si Canadian Prime Minister Mark Carney upang palakasin ang ugnayan nito sa bansa at kalakalan at pamumuhunan. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico.
Plano ni Canadian Prime Minister Mark Carney na lagdaan na ang pinakahihintay na Foreign Investment Protection Agreement matapos ang 8 taong negosasyon. Sisimula na ni Carney ang pakikipag-usap sa bagong Canada-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement upang palakasin ang kalakalan, protektahan ang intellectual property at ayusin ang labor mobility. Makikipagpulong din ang punong ministro ng pribado sa mga UAE leaders upang pag-usapan ng economic at regional issues kasama na ang civil war sa Sudan. Ngayong Biyernes, magbibigay siya ng talumpati sa Canada-UAE Investment Summit bago tumuloy sa G20 Summit na gaganapin sa South Sudan. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Humihina na ang global support para sa mga mahihirap ng mga bansa ayon sa pinakabagong ulat. Ito'y dahil marami sa pinakamayayamang bansa ang umuurong na sa mga pagbibigay ng ayuda, tulong pinansyal at cooperative policies. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Nasa 24 world's richest countries, kasama na dito ang United States at Japan, ang unti-unti nang umuurong ng tulong sa mga mahihirap na bansa ayon sa bagong Global Development Index. Lumalabas sa ulat na maraming sa mga mayamang bansa ang tinapos na ang foreign aid at binawasan naman ang ipinapadalang pera sa mga pamamagitan ng international lenders. Gayunpaman, nananatiling supportive ang mga bansang Sweden, Germany, Norway at Finland, habang ang US ay bumaba sa ranggo na 28 at inaasahang bababa pa ito dahil sa mas maraming aid cuts. Ayon sa mga researchers, maraming bansa ang mas gumagastos ngayon sa depensa sa halip na development. At habang inaayos ng ilang nasyon ang climate at migration issues, ang pangkalahatang trend ay nagpapakita ng mas maraming trade barriers, mas maraming arms exports at tumataas na fossil fuel subsidies. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Nice, France mula December 6 hanggang 7. Samantala, nag-anunsyo naman ng holiday closure notice ang Philippine Embassy sa Canada para sa buwan ng Disyembre. Itong humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ng Filipino community sa Toronto, Canada sa isang araw ng event upang gunitain ang 18-day campaign to end violence against women. Gaganapin ito sa November 29 alas 10 hanggang alas 3 ng hapon sa Patricia Kemp Community Center Gym. Magkakaroon ng iba't ibang activities gaya ng mindful exercises, Arnis and hip-hop fusion workshop at usapin hinggil sa legal rights at recourses sa vow cases. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/PH in Toronto. Samantala, nangangailangan naman ng Philippine Embassy sa France ng project term personnel para sa overseas voting. Magsisimula ang employment period sa December 1. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong application sa paris.pe at dfa.gov.ph. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PH in France. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Nice, France mula December 6 to 7 sa 14th Avenue, Martin Luther King, Nice, France. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ng passport application, civil registration, dual citizenship at iba pa. Para magpa-reserve ng slot, mag-email lamang ng kumpletong requirements sa paris.pe at tfa.gov.ph na may subject line na Nice Consular Outreach 2025 ang inyong full name. At dinalabas na ng Philippine Embassy sa Canada ang holiday closure nito para sa buwan ng Disyembre. Sarado ang embahada sa December 8, 24 to 16 at 30 to 31. Maaari namang tumawag sa 613-233-1121 o mag-email sa ottawape.consular@dfa.gov.ph kung may urgent queries. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Gaganapin ngayong araw ang pinakaabangang final coronation ng Miss Universe 2025 sa Muang Thong Thani, Thailand.
kasama ng mga matutunog o kasama sa mga matutunog na pangalan na makakasungkit ng corona ay ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Itong humahataw na balita ni RK Liorca. The crown is ready to find its queen. Nakahanda na ang lahat at nakaabang na ang buong mundo kung sino sa 122 aspiring queens ang mapalad na mag-uwi ng corona at hihiranging Miss Universe 2025 sa final coronation na gaganapin sa Impact Challenger Muang Thongthani, Thailand ngayong araw. Ang prestihiyosong pageant ay pangungunahan ng American stand-up comedian and actor na si Steve Byrne bilang main host ng event. Kasama rin sina Miss Universe 1993 Dayanara Torres at Miss Universe 2022 Arboni Gabriel bilang mga commentary hosts. 8 nagpipitagang hurado naman nagtaglay ang kahusayan mula sa larangan ng media, culture, sports, music at pageantry ang hahatol sa mga kalahok. Kabilang dito si Miss Universe 2020 Andrea Mesa, Miss Thailand Universe 2007 Farung Yutitam, celebrated author and mentor Ismael Kala, Miss Universe 2005 Natalie Glebova, former Miss Thailand Dr. Nok Chalida, Miss Thailand 1984 Sawini Pakaranang, Venezuelan model at actress Sharon Fonseca at ang Filipino veteran singer na si Louie Heredia. Matapos magpamalas ng galing at husay sa entablado ang mga kalahok sa ginanap ng National Costume at Preliminary Competition noong Miyerkules, lalong naging kaabang-abang kung kanino na malilipat ang corona. Isa sa mga matutunog na pangalan na maaaring hiranging Miss Universe 2025 ay ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo na siyang hinangaan ng marami sa nakaraang kompetisyon. Kaya't sa makasaysayang araw na ito, muling nagkakaisa ang bawat Pilipino sa pagsuporta sa ating natatanging pambato. Mag-uwi man ng corona o hindi, sa puso ng ating mga kababayan, si Atisa pa rin ang panalo. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Bert? Na magpapatuloy ng hataw balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Police Major Hazel T. Asilo, ang Chief Regional Public Information Office, National Capital Region Police Office, upang alamin ang ginagawang paghanda para sa seguridad na gaganaping trillion peso march sa darating na November 30. Magandang umaga po, Major Asilo. Magandang umaga po at sa lahat, magandang umaga. Handa ng Philippine National Police para sa seguridad at kaayusan sa isasagawang trillion peso march po sa darating na November 30, lalo na inaasahan na malaking bilang daw po ang mga dadalo. Handang-handa na po ang PNP, lalo na ang NCRPO para sa 2nd trillion peso march. Lahat po ng security preparations ay nakalatag na mula po sa ating early deployment at kaliwat kanang koordinasyon na aming ginawa sa ating allied agencies at pinaigting din po natin ang intelligence monitoring. Ginamit po natin ang ating mga natutunan noong tensyon sa Ayala Bridge at Mindiola noong September 21, kaya ngayon po mas maaga ang paglalagay ng tao, mas malawak ang security layers at mas mabilis po ang ating response system. Sa initial deployment pa lamang po meron tayong 7,443 personnel na magiging CDM contingents at 1,656 naman po ang magsisilbing reserve force natin, kaya nasa total po na mahigit 9,000 ang ating mobilized personnel. At malinaw po, ready po tayong mag-a-adjust depende sa crowd movement po natin. Ang goal po natin dito is panatilihin ang kapayapaan at kaayusan habang ginagalang ang karapatan ng mga nagnanais makilahok. Okay. Major Asilo, paano tinitiyak po ng Philippine National Police ang malansay pagpapatupad ng batas, pagbibigay daan sa mapayampang pagtitibon habang pinipigilan naman ang anumang posibleng tensyon o kaguluhan po?
Ang approach po namin ay twofold. Ito po yung proteksyon sa karapatan at proteksyon sa seguridad. Hindi kami pupunta doon para pigilan po ang rally. Sabi po ng aming Regional Director, Police Major General Abirin, ang presensya ng pulis ay para protektahan, hindi para manupil. Ngunit dapat legal, may permit ang mga grupong nais dumalo upang alam nila kung ano ang mga nakapaloob na guidelines sa kanilang mga permits. From our end, malinaw ang instruction, maximum tolerance, professionalism at full respect for human rights. Pero kung may makita po kaming grupo o individual na nagbanta ng kaguluhan, mayroon po tayong arresting teams, negotiators at rapid responders na nakaantabay. So, mga kahulugan po, kung mayroon tayong maximum tolerance, mayroon din zero tolerance doon sa mga maghasik ng gulo? Major? Patuloy po yung ating maximum tolerance. So, super maximum tolerance. Pero sabi ko nga po, kung sakali po na nakikita na natin na nagkakaroon na ng gulo at hindi lamang po ang mga pulis ang masasaktan, may mga gamit na masisira, government properties na masisira, ay agad po ang magiging pag-aresto para po hindi na po mas ma-disrupt yung ating pagtitipon. Ganun din po hindi tayo makagulo sa iba, lalo na po doon sa mga hindi nakikilahok. For sure po, Major Asilo, maapektuhan yung magandang daloy ng trapiko. Mayroon po ba kayo mga ipinatutupad o ipatutupad na rerouting, checkpoint at iba pang special security measures na dapat malaman na ngayon ng publiko bago po ang aktibidad? Mayroon po tayong koordinasyon sa MMDA, ganun din po sa mga local government units kung saan magkakaroon po ng mga pagtitipon. Sa mga susunod na araw po ay maaaring maglabas na sila ng kanilang mga traffic rerouting schemes, mga road closures. Although wala po tayong magaganap na total road closures, so ito po ang dapat abangan ng ating publiko para po agad nilang maplano ang kanilang mga biyahe, lalo po yung mga hindi naman po gaano importante ang kanilang mga reason ng paglabas is hindi na po sila lalabas. Okay, at this point po, Major Asilo, ano yung mga reminders niyo muli sa lahat na ating mga kababayan? At ganoon din yung mga lalahok diyan sa kilos protesta na yan. Sa ating pong publiko, malinaw po ang pakiusap namin, makipagtulungan at panatilihin ang kapayapaan. Ang NCRPO po ay magpapatupad ng maximum tolerance, kaya't hinihikayat po namin ang lahat na magpahayag ng mahinahon, may respeto at may disiplina. Sa mga dadalo, sundin natin ang mga tagubilin ng marshals at pulis at huwag pong magdala ng anumang ipinagbabawal. Para naman sa mga hindi makikilahok, maging handa po tayo sa posibleng abala sa trapiko at huwag magpakalat ng unverified information na maaaring magdulot ng takot o kalituhan. At gaya po ng mensahe ng aming Regional Director, handa ang NCRPO na maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kapalit nito ang inyong kooperasyon upang manatiling ligtas at maayos ang Metro Manila. Sa panguna po ni Kuya Daniel Luzon, maraming salamat po, Police Major Hazel T. Asilo, ang Chief Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office. Magandang umaga po, ma'am. Maraming salamat. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, gumuho ang lupa sa bahagi ng kalsada ng Barangay Sanghay sa Matis City. Dahilan upang isara ito sa mga sasakyan. Tanging motorsiklo at mga naglalakad lamang ang pinapayagang makadaan habang nagsimula ng magpadala ng equipment ang City Engineering Office para palaparin at ayusin ang daan. May malalaking bato umanong gumulong mula sa bundok at ilang puno ang pinangangambahang mabuwal dahil sa naging paggalaw ng lupa. Dahil dito pinag-iingat ang mga motorista at residente at pinapaalalang sumunod sa mga ipatutupad na adjustments habang inaayos ang lugar. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, mariing tinutulan ng lokal na pamahalaan ng Tayabas City sa Quezon Province ang planong windmill project sa forest land ng Bundok Banahaw. Si Japet Cablaida, humahataw. Yung panawagan namin na kumalma, na maging mahinahon, ay mukhang mas naging makatotohanan at naramdaman ng taong bayan dahil nagmula mismo sa mayor ang sinasabi na huwag kayong mag-alala, hindi ako papayag,
na maglagay ng wind turbine sa Mount Banahaw at sa laylayan ito. Ito ang mariing pahayag ng pamahalaang lungsod ng Tayabas kaugnay sa planong pagtatayo ng wind turbine sa forest land o laylayan ng Mount Banahaw. Giit ng city government, hindi sila naglabas ng anumang permit o clearance para sa pagtatayo ng meteorological mass o METMAS, ang istrukturang sumusukat sa lakas at consistency ng hangin para sa posibleng windmill project. Kung sakaling i-reverse ni Zoning Board of Appeals at payagan, hindi ko sinasabing papayagan, kung sakaling papayagan, hindi pa rin yun permit para ituloy yung proyekto na maglagay ng mismong wind turbine dun sa lugar. Kasi scientific study pa lang yung gustong makuha ni proponent. Ayon pa sa LGU Tayabas, kaisa sila ng pananaw ng publiko sa pagpapahalaga sa kalikasan sa lugar upang mapanatili ang puno at watershed na pinagkukunan ng tubig ng mga residente sa lugar. Kagaya nung sinasabi nung mga kababayan natin na sagrado ito, na malaki ang tulong nito, pinagkukunan ng tubig, very dense yung mga kakahuyan doon, nakakatulong na mabasag ang pagtama ng mga bagyo dito sa lugar. Ganun yung kasama ang lokal na pamahalaan doon sa mga hinaing na yun at sa pananaw na yun ng taong bayan. Nakipagtulungan na rin ang alkalde ng Tayabas City sa mga environmental protection advocates na nagsusulong sa pagtutol sa planong windmill project. Japet Kablayda, humahataw sa balita ngayon. Buo ang suporta ng Department of Agriculture sa pagbubukas ng pinakamalaking crayfish nursery sa bansa sa Candaba, Pampanga. Pinangunahan ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa ang pagpapasinaya bilang kinatawan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Itinuturing na bagong high-value industry and crayfish production na makatutulong sa pagpapataas ng kita ng mga mangingisda. Ayon sa BFAR, nalagdaan na ang guidelines para sa industriyang ito at nakatakda ng ilathala. Hinikayat din ng ahensya ang mga growers na sundin ang responsible farming dahil maigpit na ipatutupad ang mga regulasyon upang maprotektahan ang kalikasan at maiwasan ang epekto sa ibang species. Hataw Balita ngayon! Inilunsad ng Department of Agriculture sa Davao Region ang isang technology demonstration para labanan ang Fusarium wilt, ang mapanirang sakit sa saging. Ayon kay DA11 Regional Technical Director Marie Ann Constantino, layunin ng proyekto na magbigay diin sa kolektibong pagkilos laban sa paglaganap ng sakit. Sa pamamagitan ng techno-demo, susuriin ang iba't ibang disease management protocol sa iba't ibang kondisyon ng taniman. Nangako rin ang Tagum Agricultural Development Company Incorporated na ibabahagi ang kanilang mga napatunayang teknolohiya sa maliliit na magsasaka. Hataw Balita ngayon! Sa panahon ng makabagong teknolohiya at AI-generated images, isang Cordilleran artist ang muling bumuhay sa pinakamakalumang anyo ng photography sa pamamagitan ng isang kamerang gawa sa kahoy at kultura. Ito ang umahataw na balita ni Grace Doctolero. Actually ito, bagong camera lang to na ginawa ko. Nagre-representa rin ng aking pagka-creative kasi working siya eh. Actually ito yung 8x10 na camera, na igorot camera. Carved rin siya. Kabilang sa mga highlights ng Baguio Creative Festival ang Igorot camera, isang hand-carved at fully functional vintage camera na pinagsama ang Cordillera tradition at lumang photography. Ginawa ito sa driftwood at kahoy na inukit ng Cordilleran artist na si Clinton Aniversario na may lente, silver-sensitive paper at kahong ginagamit sa camera obscura. Kasi simple lang kasi, may lens, may box, at may silver paper sa loob na sensitive sa light. Ayun. Kaya kinopya ko, gumawa ko ng bago, parang ito is modern na tribal na parang vintage camera ang dating. Pero ngayon lang to ginawa.
Sa panahon ng high-end digital cameras at AI photography, napapatigil ang mga bisita sa pagtanong kung paano nabubuhay muli ang lumang paraan ng pagkuha ng litrato sa modernong henerasyon. Masaya po kasi ito po yung amin pong yung trabaho po namin is actually para tumulong, no? So to augment and also to support po, no, yung mga creatives at saka po yung mismong city itself para po ma-promote po yung creativity as a UNESCO Creative City of Crafts and Folk Art. Bago mabuo ang bawat larawan, dumadaan ito sa mahabang proseso mula sa paglagay ng light-sensitive paper sa igorot camera, pag-aayos ng lente at exposure, hanggang sa pagde-develop sa portable darkroom ni Anibersaryo. Dito dahan-dahang lumilitaw ang imahe gamit lang ang liwanag, kahoy at lumang paraan ng pagkuha ng litrato. Mas marami ngayon kasi lumabas na yung karamihan AI, kaya mas gusto nila na yung nahawakan nila yung result kagad. Kaya marami kaya ang demand ng ganito ngayon, yung bumabalik nila sila nga sa makalumang estilo ng pagkuha ng litrato. Lahat, pati basura ng bundok, iniipon ko. Basura ng tao, yung mga metal, mga sira-sira sa mga sirang bagay sa bahay ng mga kakilala ko, dinodonate sa akin. Tapos pagpunta ka sa river, mga driftwood naman, iniipon ko. Ang dami kong nakikita na figure. Pag nakikita ko, gusto ko ang iuwi lahat. Dahil sa kanyang kakaibang obra, nakilala na rin si Anibersaryo sa Luzon at Visayas, maging sa bansang gaya ng Korea at Singapore, lalo na sa kanyang award-winning traditional photography. Subalit anuman ang tagumpay, hindi nagbabago ang kanyang layunin, ang ibalik ang pagpapahalaga sa manual photography at traditional na sining ng Pilipino. Para kasi gusto mong maging proud naman ang Pilipino sa'yo, kaya sinisipagan mo, ay nakikita nila, masisipag pala ang mga Pilipino, ang daming nagagawang art, kahit anong medium pwede nilang gawin. Ayun, doon nila naikumpara na masisipag talaga yung mga Pinoy pagdating natin sa sining naman. Minsan ang isang likhang sining ay nagsisimula sa mga bagay na hindi na pinapansin. Tulad na lamang nitong obrang ito na gawa sa mga materyales na itinapon pero nabuhay ulit sa kamay ng isang artist na marunong makakita ng ganda kahit sa mga sirang bagay. Bukas sa publiko ang exhibit hanggang January 4 sa Baguio Convention and Cultural Center. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ni Juan, Kapitulo 3, versikulo 19 hanggang 21, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-21 sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Kulubong, ako po si Bert Cerudo. Adet, konti lang po ito ha. Yung marshals natin dito ha. Happy Sabbath sa inyo. Sabay, sabay. Arnold Opis, Romeo Opis, Liza Opis. Yan. Get well soon. Ayan, kay Josa. Kasama si Alex and of course Bernie and
paraon sa lahat ng mga kasama natin sa radyo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning po kay BP Ruth Soriano. Ako po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.